Pasok na sa semifinals ang Olympic qualifiers ng Gilas Pilipinas. Final 4 na ito, no? Walang duda na ito ang pinakamaganda campaign natin sa OQT sa last 3 games natin. Kahit natalo ang Gilas sa Georgia, wagi pa rin dahil na-deny natin silang manalo ng 19 points or more. Magtatabla-tabla kasi sa 1-1 ang team sa grupo. Doon nagagamitin ang point system. Kakakabangan sa first half, diba? Dahil umabot nga ng ganong ka-range ang kalamangan ng Georgia. Umabot pa nga ng 20 points ang ganong kalamangan nito. Kung matagumpay sila sa ganong kalamangang ma-range ang lamang nito, malalaglag ang Pilipinas. Sila mag-a-advance ng semifinals. Kaya nung patapos na ang laro, nung tatlo na lang ang lamang ng Georgia, nung wala na silang chance na makalamang sa natitirang oras, ay hindi na sila tumira. Nung susubok pa sila sa 3 tapos tatabla ang laro, ay tsak, hindi natitira ang Georgia para mapa-overtime ang laro. At sa overtime na nila susubukan na lumaman ng 19 points. So mahirap namang isipin na ganun silang makalamang ng ganung kaiksi sa OT. Hindi na sinubukan ni Coach Tim ang ganung risk na yun sa OT para hindi ma-eliminate. Para makapagpahinga na rin, diba? Dahil wala pang 24 hours itong game nila. Kailangan nila ng fresh leg papunta sa semifinals. Kaya ang ending, hindi na sila sumubok ng manalo. Kaya kita naman sa ipapa-overtime ng Georgia ang pagkasablay ng second free throw ni Nyosa. Isushoot sa own basket nila, buti na lang mintes. So intention na yan na ma-shoot ang own basket at ma-extend ang laro. Kahit na ma-shoot yun, no, dahil hindi kako ng mga referee yun dahil labag yun sa FIBA rulebook. Nangyari na dati yan kasi dahil nung si Coach Trias pinatira ito si Marcus Dari sa own basket ng Gilas ay hindi naman na ito pinayagan ng mga FIBA referee. Kahit na naunahan nito ng malaking lamang ang Jordan nitong first half, maganda ang pinakita ng Gilas na adjustment later on dito sa game. Pinakamagandang adjustment ni Coach Tim sa pag-switch sa zone. Noong umpisa kasi kinakawawa ng mabibilis ng mga bigs ng Georgia ang Gilas. Binoblow by sa perimeter sila Fajardo. Kaya naman nag-risk si Coach Tim na mag-zone kahit naluluwag ang depensa sa tres para lang ma-cover ang masakit na inside ng kalaban. Turns out dahil yun ang pinaka-importanting makita sa laro. Dahil simula nun, mas mahirap nang maka-score ang Georgia. Ang dami nang umeher pag napasok na sila sa loob. Ang sikip na. Pero pag napasa naman sa tres ay mabilis naman ang rotation para sa Gilas. Kaya hindi pa rin napapabayan basta-basta ang labas. Pero yes, marami pa rin times na open yung Georgia sa tres. Isa talaga yung sa weakness ng 2-3 zone Pero luckily, hindi naman tayo sobrang tinorch ng kalaban. Kung mainit sila, mas mainit pa tayo. 37% sa labas ng Georgia. Pero sa Gilas, grabe yung 56%. 13 out of 23. Dahil sa init ng scoring ng Pilipinas, yun pa rin ang naging adjustment. Dahil unti-unti rin nakabalik ang team. Mas nakakuha nga ng 1 point lead nung 4th quarter. Natalo nga lang sa dulo, pero kahit ganun sa kabuuan naman, maganda pa rin naman nilaro ng Pilipinas sa kabilang dulo, di ba? Mga players natin ng pasiklab din. Justin Brownlee, hanip sa laro na ito, 28 points with 11-16 shooting. All around din, katulad nung nakaraan, 8 rebounds and 8 assists. Ibang pa kay JB, ayos din nagawa ng mga locals natin. Nila Ramos, Newsom, Tamayo, Fajardo at iba pa. Remember, humabol pa tayo sa Georgia nang wala. Na isa sa key players ng team natin na si Kai Soto. Sana okay lang 7-3 big natin at makalaro siya sa susunod dahil malaki yung part siya ng team natin. Pero kahit maganda nilaro ng Gilas, may ilang pang ma-improve pa sana papuntang semis. Una yung sa free throws kontra Georgia, halos kalahati ang sinablay natin. Kapag inangat nila sa 70%, baka iba pa ang naging istorya ng laro. Tapos ang mga turnover din, 20 turnover meron tayo nito. Kumpara sa Georgia, sobrang layo. Ganyan din sa kontra sa Labia ang taas 18 sa atin. Kumpara sa walaw lang sa kanilang Bertans. Sayang yung mga possessions na yun. Hopefully, mas maalaga na natin ang bola sa next game. Still, congrats sa Gilas Pilipinas sa semifinals appearance na ito. Hindi pa ito tapos. 2 wins away lamang pa lang tayo sa Olympics. Mabibigat pa ang laban, pero laban pa rin. Bilang number 2 team tayo sa Group A, kakatapat natin sa semis ay number 1 team sa Group B. Yan na yung malakas na kupunan ng Brazil. Nagawa na itong talo ng Montenegro na may Nikola Vukovic. Natalo naman sila by 3 points kontra Cameroon. Split din sila sa group phase kagaya nito ng Pilipinas. Ito ang schedule, July 6, 8:30 PM oras sa Pilipinas. Kung makakalusot ang Gilas sa Brazil, maaari itong maging rematch sa finals kontra host nation na Lavia. Hanggang dito na lang and then mag-subscribe na rin kayo kung bago lang kayo sa akin channel. Good luck, Gilas Pilipinas!